Dominant Protector. Credit to the author. 7101110. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Gaano karaming oras at pagod ang ginugol ng kanilang koponan para manghuli ng isang itim na rhino na may spike. Isinapanganib pa niya ang kanyang buhay at naibenta lamang ito sa halagang $4,000. Kung pupunta siya sa Nightless Pavilion, maaaring maubos niya ito sa isang kainan lamang. Mula rito, makikita ang pagkakaiba sa pagitan ng dalawa. Maliit na bagay lang. Nagkataon lang na kailangan ko ng pagkakakilanlan ngayon. Ilalabas ko kayo para kumain at ipapakita ko ang mukha ninyo sa harap ng iba. Parang pagpatay lang yan sa dalawang ibon gamit ang isang bato. Ngumiti si Terence at umiling. $3,000-5,000 lang naman iyon. Ilang 10,000 kaya ang gagastusin niya rito sa loob ng 10 araw hanggang kalahating buwan. Napakadali lang naman. Gayunpaman, sumakit ang puso ni Yuna nang maisip niya ang presyo. Masyadong maluho para kumain ng isang piraso ng dekalidad na kagamitan sa isang kainan lang. Naisip din niya na sinusubukan lang ni Terence na iligtas ang kanyang mukha, malamang actress ito kapag narating na nila ang Nightless Pavilion. Samahan na lang muna natin siya sa ngayon, kung hindi ay wala tayong magagawa. Kaya, hindi na nagsalita pa ang tatlo at dinala si Terence sa walang gabing pavilion. Sa lungsod ng Luling, ang Nightless Pavilion ay isa sa iilang lugar na may mga ilaw pa rin sa kalagitnaan ng gabi, kaya't makikita ito mula sa malayo. Pagkatapos ng ilang pagliko, nakarating silang apat sa pangunahing pasukan ng Nightless Pavilion. Kapatid na Terenceng, nakita na rin ito ng Nightless Pavilion. Hindi ba dapat tayo tumigil? Hindi napigilan ni Yuna si Terence nang makita niyang papasok na ito. Kung papasok talaga tayo, mahihirapan tayong umiwas sa gulo. Hindi naman sa kailangan kumain o gumastos muna bago makaalis, pero ang mga taong maaaring pumasok o lumabas sa Nightless Pavilion ay pawang mahahalagang tao sa lungsod ng Lulang. Kung may makakita sa kanila na pangit sa paningin, maaaring isa na naman itong problema. Anong problema naman yan? Ang pinakamalaking problema ay ang kaunti ng kinain ninyo. Kung hindi ninyo mauubos, masasama yan. Ngumiti si Terence at tinapik ang kamay ni Yuna, binigyan ito ng nakakapagpakalmang tingin bago humakbang sa hagdan ng bato sa harap ng walang gabing pavilion. Agad nang ngumiti at yumuko ang dalawang sumalubong sa pasukan, magalang na sinalubong silang apat. Natural lang na kalmado si Terence, pero medyo hindi komportable sina Yuna at ang dalawa pa, parang nahihiya sila sa sarili nilang kahinaan nang makita nila ang karatula ng Nightless Pavilion. Kaya naman, hindi sila sanay sa ganitong eksena. Pagpasok pa lang nila sa gate, hindi pa rin sila nakakabalik sa normal. Mahal kong mga panauhin, pasensya na, pero wala nang upuan sa pasilyo. Kailangan nyo ba ng pribadong silid sa ikalawang palapag o sa ikatlong palapag? Isang gwapong binata ang sumalubong sa kanila pagpasok pa lang nila. Tumingin si Terence, puno na nga ang buong bulwagan, lahat ng 10 mesa ay may nakaupo, at may entablado sa gitna, kung saan nagtatanghal ng isang awitin at sayaw. Ang ikalawa at ikatlong palapag ay mayroon ding ganitong pabilog na espasyo, kung saan makikita ang pagtatanghal sa bulwagan. Ang tinatawag na mga pribadong upuan ay pinaghihiwalay ng mga screen, ngunit hindi naman ito gaanong mas maganda kaysa sa bulwagan. Ang mga pribadong silid sa ikatlong palapag ay talagang pinaghihiwalay sa mga silid. Lihim na natakot si Yuna. Bagamat hindi pa siya nakapunta rito noon, halos narinig na niya na walang limitasyon sa pagkonsumo ng bulwagan ng Nightless Pavilion, kaya maaari siyang umorder hanggat gusto niya. Gayunpaman, ang mga pribadong silid sa ikalawang palapag at ikatlong palapag ay may minimum na limitasyon sa paggastos, kaya hindi basta-basta ng ahas na umupo doon. Aba! Unang beses natin dito. May pagkakaiba ba ang pribadong silid at pribadong silid? Umubo ng mahina si Yuna at naunang nagtanong. Dahil gustong pumasok ni Terence, kinailangan niya munang tanungin ito. Ito ang problema. Ang minimum na konsumo para sa mga pribadong silid sa ikalawang palapag ay $1,200 habang ang mga pribadong silid ay $3,000. Ngayong nandito ka na sa unang pagkakataon, ang mapagkumbabang ito ay magbabahagi ng ilang karanasan sa iyo.
Binabaan ng gwapong binata ang kanyang boses at bangulong, sa totoo lang, mas komportableng panoorin ang pagtatanghal sa pribadong silid. Bagamat mas pribado at marangal ito, hindi ito kasing ganda ng panunood ng pagtatanghal sa bulwagan. Kaya naman, iminumungkahi kung pumili ka ng pribadong silid. Sandali siyang tumigil, nag-isip sandali, at saka nagpatuloy, maganda ang takbo ng negosyo ngayong gabi. Mukhang isa na lang ang natitirang pribadong silid sa ikalawang palapag. Kailangan mo ba itong batang ito para dalhin ka rito? Handa na si Yuna para dito, ngunit sumasakit pa rin ang kanyang puso nang marinig niya na ang pinakamababang presyo para sa isang pribadong upuan ay 1,200. Hindi niya alam kung seryoso si Terence o hindi. Kung gusto niyang bumaba sa pwesto, ito na ang kanyang huling pagkakataon. Dahil doon, kumarap si Yuna kay Terence, hindi inaasahan na tetango at ngingiti ito ng mahinahon, sige, isang pribadong silid sa ikalawang palapag. Iakyat mo kami. Gusto sanang pumunta ni Terence sa isang pribadong kwarto, mas malaya siyang makakakain sa ganoong paraan, pero dahil sinabi ng waiter na ang ikalawang palapag ang pinakamasarap, doon na lang siya pupunta. Walang patakaran na nagsasabing kailangan nilang kumain ng pinakamababang halaga. Kapag umorder sila ng mas marami, walang pagkakaiba sa pagitan ng pribadong silid at pribadong silid. Madamdaming ngumiti ang binata at akmang sasangayon na sana nang may tumawag mula sa likuran nila, waiter, isang pribadong silid sa ikalawang palapag, pareho lang ang mga lumang patakaran. Natigilan ang ngiti ng gwapong binata, at agad siyang ngumiti ng may paghingi ng tawad. Young Master Jean, nauna na po ang mga taong ito. Hiniling na nila ang huling pribadong silid sa ikalawang palapag. Sa tingin mo ba ayos lang na pumunta sa isang pribadong silid? Lumingon si Terence at nakita ang lalaki na isang mataba at binata na nakasuot ng gininto ang damit at may hawak na gininto ang pamaypay. May gintong korona pa nga siya sa ulo, at ang buong katawan niya ay ginintoan, parang sa isang mayamang lalaki. May 4 na lalaking nakasunod sa likuran niya, at halatang mga gwardya sila, kaya walang kakaiba sa kanila. Bah! Hindi naman sa ayaw kong gumastos, pero hindi ko ma-enjoy ang magandang piging sa sirang pribadong kwarto mo. Dumura si Master Jean at sinuri ang 4 mula sa gilid ng kanyang mga mata. Sumanghel siya, sa pagtingin sa kanila, alam kong mga taga-probinsya sila. Paminsan-minsan ay kumikita sila ng kaunti at gusto nilang maranasan ang kasaganaan ng Nightless Pavilion. Pagkatapos nito, natatakot ako na wala nang susunod. Sigurado ka bang gusto mong masaktan ang batang Panginoon na ito dahil sa ganitong uri ng tao? Agad na napahiya ang gwapong binata. May katuturan ang sinabi ng batang Panginoong si Jean. Hindi sulit na masaktan ang isang regular na customer para sa isang bagong customer na maaaring minsanan lang pumunta rito. Gayunpaman, hindi ito isang bagay na maaaring pagdesisyonan ng isang maliit na tindera na tulad niya. Kumunat ang noo ni Terence, iniisip na malas niya talaga. Hindi ba pwedeng kumain na lang siya ng maayos sa lungsod ng Luleng? Dati, kinaladkad siya ng mga puting kamay sa isang labanan. Ngayon, itinuturo at tinatawag siyang isang palaboy sa probinsya at baguhang mayaman. Ano ba yan? Paano nalaman ng batang to na mga nouveau-riche tayo? Hindi dapat ganoon ang kaso. Oo, kasalanan siguro ng Red Dust All Creation Mask yan. Kalimutan mo na, ayaw ng batang Panginoong ito na pahirapan ka. Biglang iwinagayway ni Master Jean ang natitiklop na pamaypay na nasa kanyang kamay at nagsalita ng isang makatwirang pangungusap. Nakahinga ng maluwag ang waiter nang marinig niya ang pagpapatuloy ni Master Jean, dalhin mo sila sa pribadong silid sa ikatlong palapag. Ang halaga ng pribadong silid ay isa sa alang-alang ng batang Panginoon na ito. Nagliwanag ang mga mata ni Yuna. Pakiramdam niya ay maaasahan ito. Ibibigay na lang niya ang kanyang upuan at makakakain na siya ng libre sa pribadong silid. 7,102. Ang paggastos ng wala pang 3,000 dolyar ay sapat na para makakain at makainom silang 4 ng busog, hindi ba? Sa ganitong paraan, hindi mawawala ng bait si Terence, at lahat ay masaya. Kung nakaupo na siya, medyo mahihiya sana si Yuna na maaga ang upuan niya ng ganito. Gayunpaman, hindi pa nga siya pumapasok sa pinto at direktang in-upgrade na siya ng kabilang panig. Hindi yun maituturing na pambubuli, kaya hindi yun itinuturing ni Yuna na hindi katanggap-tanggap. Pareho rin ang iniisip ni na Almira at Peter.
Gayunpaman, ang pangunahing layunin nila ay kumain, at hindi mahalaga ang pagtatanghal. Mas gugustuhin pa niyang gumastos ng $1,200 para makakain kaysa sa $3,000 para sa iba. Hindi makapaniwalang tumingin silang tatlo kay Terence, iniisip kung baliw ba ang lalaking ito. O isa ba itong peking Terenceng? Bahagyang ngumiti si Terence pagkatapos magsalita ni Mr. Jean, hiningi muna namin ang pribadong kwarto sa ikalawang palapag, kaya dapat kang pumunta sa pribadong kwarto sa ikatlong palapag. Pagkatapos ay ilagay mo ang bayad sa aking tab. Ibinabalik ko sa kanya ang mga salita, napaka-dominant. Pero akala talaga ni Yuna ay mali ang narinig niya. Ayos lang kung gusto mong magbayad para sa sarili mong upuan, pero bakit mo pa kailangang magbayad para sa pribadong kwarto ng iba? Sa perang ito, hindi ba't makakabuti para sa lahat na kumain ng mas marami? Nako! Ano pa ang saysay ng pagkain ng marami? Mabuti sana kung may pera pa siya para makabili ng isa pang kagamitan. Puno ng pagkagulat ang matabang mukha ni Master Jean. Hindi niya inaasahan na may magsasabi nito sa kanya. Maya-maya, tumawa siya. Nakakatuwa, nakakatuwa. Isa kang kawili-wiling tao. Hindi pa nakakilala ang batang Panginoong ito ng kahit sino na kayang magsalita sa batang Panginoong ito ng ganito. Itinabi ni Master Jean ang kanyang natitiklap na pamaypay, itinaas ang kanyang ulo at tumawa, waiter, ilang bakanteng pribadong silid ang naroon. Ibubuk ito ng batang Panginoon. Palayasin mo ang taong ito. Young Master Jean. Ito. Hindi ito nararapat, di ba? Tutal, siya naman ang nauna. Naguguluhan ang gwapong binata, nakikita niyang hindi pala mahilig makipaglokohan si Terence. Hindi niya kilala kung sino si Terence, pero paano siya naging isang taong walang kwenta. Imposibleng masaktan si Master Jean, pero mapanganib din na masaktan ang isang hindi kilalang makapangyarihang lalaki. Maliit na tao lamang siya, at talagang mahirap para sa kanya na gumawa ng kahit ano. Walang sino man ang kayang masaktan siya. Ayaw mo na ring magtrabaho, di ba? Nawala ang ngiti sa mukha ni Master Jean, at ang kanyang dating simple at tapat na mukha ay naging napakalamig at mabangis. Biglang bumagsak ang aura ng isang nakatataas, at nanlambot ang mga binti ng waiter, halos mahulog sa lupa. Nakakamangha. Sa tingin mo ba ay hindi kayang aibok ng batang Panginoong ito ang lahat ng kwarto? May, first come, first served, na batayan para sa lahat. Kung hindi, tawagan mo ang may-ari ng Nightless Pavilion at makapag-usap tayo ng maayos. Kalmado ang mukha ni Terence, parang wala siyang pakialam kay Master Jean. Masyado siyang nagiging tanyag para sa kapakanan ng kanyang katayuan sa hinaharap, kung hindi ay hindi na lang sasayangin ni Terence ang kanyang hininga. Sayang naman kung hindi kakain kapag may nagtitinda. Habang papunta rito, nagkaroon ng simpleng diskusyon si Terence kina Yuna at sa iba pa, at sinabi nilang maaari silang magbalat kayo bilang isang batang Panginoon ng isang dayuhang maharlikang bahay na may kakaibang pangalan sa maharlikang bahay bilang kanilang pagkakakilanlan. Nagpakita lamang ng matigas na paninindigan si Terence para mapantayan ang kanyang katayuan. Malamig na tinitigan ni Master Jean si Terence ng ilang sandali bago humagalpak sa tawa, ha, interesante, interesante. Bihira ang makakita ng ganito kabuting tao, kaya mahirap talagang hindi makipagkaibigan. Tumaas ang kilay ni Terence, hindi niya alam kung ano ang iniisip ng mayamang lalaking ito. Pasensya na, hindi ko pa naitatanong ang pangalan ng kapatid ko. Ako ang batang amo ng Gold Yuan Bank, si Yun Baojin. Hindi lang iyon pagkakaunawaan noon, wala ka namang pakialam kung makipagkaibigan ka sa akin, di ba? Ikinuyom ni Master Jean ang kanyang mga kamao at magalang na yumuko kay Terence, naghihintay sa sagot ni Terence. Nang inig ang bibig ni Terence, napakabilis ng pagbabago, halos hindi na niya makasabay. Kaya ikaw ang batang Panginoon ng Bangko ng Gintong Yuan. Isang karangalan ang makilala ka. Ako si Romel Sima. Ito ang unang beses ko sa lungsod ng Lulang. Humihingi ako ng paumanhin sa aking kawalan ng magandang asal. Ang pambihirang bahay ng mga maharlika ay ang angka ng mga Sima. Nababalitang ang sub-isla ay lubhang misteryoso, at ang kanilang lakas ay hindi mas mahina kaysa sa alinman sa iba pang mga kapangyarihan. Nagpasya si Terence na hiramin ang kanilang pangalan. Kung tungkol naman kay Romel,
Alam ni Terence na si Sima ay isang taong kayang makipagsabayan kay OG. Pakiramdam niya ay mas kahanga-hanga ang pangalang ito kaysa kay Sima Guang. Naging seryoso ang mukha ni Yun Baojin. Maaari kayang si Kuya Sima ay isa sa mga taga-Sima na iyon. Hey! Kuya Jin, hindi ko gustong magsalita ng sobra. Alam mo rin na may mga bagay na mahirap sabihin. Misteryosong ngumiti si Terence, ang mukha ay puno ng, alam mo ang ibig kong sabihin, ang makilala si Kuya Jin dito, ito rin ay tadhana. Agad na nagpakita ng makahulugang ngiti si Yun Baojin at ikinuyom ang kanyang mga kamay. Tama, tama. Ang makilala si Kuya Sima dito, talagang nakatadhana na sa atin. Bakit hindi ako ang maging host ngayon at tanggapin si Kuya Sima? Mahiwaga ang pamilyang Sima, at marami sa mga disipulong naglakbay sa buong mundo ay kinailangang ilihim ang kanilang mga pagkakakilanlan. Inakala ni Yun Baojin na matalino siya, kaya naintindihan niya kung bakit hindi ibinunyag ni Terence ang kanyang pagkakakilanlan. Ito ang epektong gusto ni Terence. Kung makakakilala siya ng isang tunay na Sima clansman dito, masasabi niyang hindi niya sinabing isa siyang Sima clansman. Minsan, mas madaling paniwalaan ang pagiging malabo kaysa sa pagiging prangka. Sa bagay, 80% kumbinsido si Yun Baojin. Paano ko matatanggap yan? Nandito muna ako, kaya syempre ako ang host. Hindi na natin kailangang magtalo pa tayong magkakapatid. Ano kaya kung umakyat tayo para uminom? Tumawa ng malakas si Terence habang lumalapit kay Yun Baojin, hawak ang braso nito at masayang nagkukwentuhan na parang isang matandang magkaibigan na matagal nang hindi nagkikita. Tuluyan nang nawala ang tensyonadong kapaligiran mula kanina. Lihim na inikat ng gwapong waiter ang kanyang mga mata na nagsasabing hindi niya talaga maintindihan ang mundo ng mga mayayaman. Si Ying Luo ay isang grupo ng mga baliw. Wala na siyang ibang magawa, kailangan pa niyang hintayin na umakyat sa taas at kumain ang mga baliw na to. Kapatid na Sima, sino ang mga taong ito? Nakita ni Yun Baojin si Yuna at ang iba pa at nagtanong. Ibang-iba ang aura ni Terence kina Yuna at sa dalawa pa, kaya hindi inakala ni Yun Baojin na silang tatlo ay mula sa pamilyang Sima. Itong tatlong ito ay mga kaibigan ko lang, medyo malalakas sila. Casual na sabi ni Terence, habang iniisip kung paano ipapakilala si Yuna at ang iba pa nang tumango si Yun Baojin. Naiintindihan ko. Gusto ni Kuya Sima na kumuha ng ilang taong may parehong damdamin, di ba? Mukhang hindi naman mahina ang tatlong ito. Magaling ang mata mo, Kuya. Naniniwala si Yun Baojin na tama ang kanyang hula. Ang Rommel na ito sa harap niya ay dapat na nagre-recruit ng ilang kapaki-pakinabang na tao, at sina Yuna at ang iba pa ang kanyang mga target. Kaya ngayon, dinala niya ang kanyang mga bagong recruit na tauhan sa Nightless Pavilion para mabili ang puso ng mga tao, tama ba? Walang kakaiba rito. Magaling din dito si Yun Baojin, kaya pakiramdam niya ay natural lang iyon. 7,103. Natawa si Terence sa sarili niya, hindi na niya kailangang mag-alala patungkol doon, dahil nakahanap na ng dahilan si Yun Baojin para sa kanya. Kayong ilan, umakyat kayo at magbukas ng pribadong silid para makakain kayo. Ang batang Panginoon na ito, ang kapatid na si Sima at ang tatlong magkakaibigang ito ay magkakasamang uupo sa ikalawang palapag. Walang mangyayari. Gusto sana ni Yun Baojin na pumunta rin sa pribadong silid sina Yuna at ang iba pa. Gayunpaman, nang maisip niya kung paano sinusubukan ni Rommel na makuha ang puso ng mga tao, hindi ito nararapat gawin. Kaya naman, binilang niya silang tatlo sa kanyang panig. Isa itong napakagalang na bagay na dapat gawin, at ang pagpapaalis sa mga gwardya ay nagpapakita rin ng kanilang tiwala kay Terence. Makapangyarihan nga ang bangko ng Jin Yuan, ngunit isa pa rin itong negosyante. Handa si Yun Baojin na palawakin ang kanyang network kung may pagkakataon. Hindi naman masamang maging konektado sa mahiwagang angkan ng Sima. Sabay-sabay na sumang-ayon ang apat na gwardya nang walang kahit kaunting pag-aalinlangan. Sa katunayan, sa walang gabing pavilion, hindi nila kailangang mag-alala tungkol sa kaligtasan. Tiyak na hindi mapapahamak ang kanilang munting amo. Pumunta sila sa ikalawang palapag at naupo. Lumapit ang waiter para hingin ang menu, at muling sinabi ni Yun Baojin na gusto niya silang bigyan ng treat. Nagkunwari si Terence na hindi masaya at pinigilan si Yun Baojin. Kuya Jin, first come, first served basis ang lahat. At tingnan mo, nakatanggap ako ng ilang mga kaibigan ngayon.
Biglang naintindihan ni Yun Baojin at naisip niya, bakit na naman ako nalilito? Malinaw naman ang pagkakaintindi ko kanina, pero nakalimutan ko na naman. Malinaw na gustong bilhin ng Rommel na ito ang puso ng mga tao. Kung gagamutin ko siya, hindi ba masasayang ang pagsisikap niya? Dahil sa kaisipang iyon, hindi na nagpumilit si Yun Baojin. Kasabay nito, gusto niyang makita kung nabubuhay ba ang angka ng Sima ayon sa kanilang pangalan. Bagamat walang kahulugan ang pagiging mapagbigay sa paggastos ng pera, kung hindi siya handang gumastos ng pera sa pagbili ng puso ng mga tao, magiging limitado ang kanyang pananaw. How. Walang konsiderasyon ang nakababatang kapatid na ito. Gayunpaman, teritoryo pa rin ng nakababatang kapatid na ito ang lungsod ng Deer Ridge. Ngayon, si Kuya Sima ang magiging host. Bukas, tiyak na darating ang nakababatang kapatid na ito at sasalubungin ng maayos si Kuya Sima. Tumawa ng malakas si Yun Baojin at ikinuyom ang kanyang mga kamay, senyales sa waiter na tanungin si Terence. Hindi man lang tiningnan ni Terence ang menu, ito rin ang unang beses na pumunta ako sa Nightless Pavilion mo. Ano kaya kung ito, ilabas mo ang isa sa mga signature dishes mo, at pagkatapos ay pumili ng 8 pinakamahal na putahe. Tikman natin ang tigi-isang bote. Nanginginig ang puso ni Yuna. Mayroon bang ganitong alibughang anak? Magkano kaya ang magagastos sa pagkaing ito? Ayaw direktang kutsain ni Peter si Terence, kaya't mahina siyang nagsalita, "Young Master Sima, ang mga putahe ng Nightless Pavilion ang pinakamasarap at pinakamahal na putahe sa lungsod ng Lulang. Hindi mo kailangang gumastos ng malaki para aliwin kami, para maiwasan ang labis na paggastos sa pera ni Young Master Sima." Nang marinig ang mga salita ni Peter, nagatubili rin ang waiter sa gilid. Bagamat mayroon silang Yun Baojin mula sa bangko ng gintong yuan at hindi nila kailangang mag-alala tungkol sa kawalan ng sapat na pera para mabayaran ang bayarin, kung talagang gagawin nilang kalokohan si Rommel, hindi siya masasagot ng Nightless Pavilion. Bata pong Panginoon Sima, ang mga pagkaing in-order natin ngayon lang ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 7,000. Magiliw na paalala ng waiter sa kanya. Bagamat hindi niya iniisip na magiging problema ang 7,000 dolyar para sa taong ito, mas mabuting sabihin muna ito ng maaga para maiwasan ang gulo. Anong ibig mong sabihin? Minamaliit mo ba ang batang Panginoong ito? Nanlaki ang mga mata ni Terence nang magbago ang kanyang mukha. Inihampas niya ang kanyang palad sa mesa at lumitaw ang isang tumpok ng mga gintong sertipiko, mga 20 hanggang 30 piraso ang mga ito. Sa tingin mo ba ay kayang talikuran ng batang Panginoong ito ang utang ng iyong pamilya sa pamamagitan lamang ng pagkain? Hindi ako maglakas loob. Nag-aalok lang ang batang ito para malaman ng batang Panginoon ang presyo. Dali-daling humingi ng tawad ang waiter nang nakangiti, ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, sinisisi niya ang kanyang sarili sa pagiging mapanghimasok. Bakit pa niya kailangang mag-alala tungkol sa ganitong uri ng spoiled young master na parang ninuno ng pangalawang henerasyon? Karapat-dapat siyang tanggalin. Bulag ka, bilasan mo at umalis ka. Kapag ginawa mo ulit to, papatayin kita. Sinaman din siya ng tingin ni Yun Baojin at sumigaw. Matapos palayasin ang waiter, ngumiti siya. Kuya Sima, huwag mong ibaba ang sarili mo sa parehong antas ng maliit na isdang ito. Dapat tayong magkapatid ay mag-usap ng maayos. Bibigyan ko ng mukha si Kuya Jin ngayon at hindi ko siya makikipagtalo. Kung sa ibang pagkakataon lang, tiyak na tuturuan ko siya ng leksyon kung maglalakas loob siyang hamakin ako ng ganito. Nagkunwaring galit at napangiwi si Terence. Ikinuyom niya ang kanyang mga kamay, pinahiya ko ang sarili ko sa harap ni Kuya Jin. Anong pinagsasabi mo? Magkapatid tayo. Bakit ang layo ng loob mo? Si Yun Baojin ay napakabait, at nakausap niya ito ng matalik. Tama, kailan dumating ang kapatid na si Sima sa lungsod ng Deer Ridge? Pumasok ako sa lungsod noong isang araw. Sa simula ay nakipagkita ako sa isang tao sa lungsod ng Lulang, ngunit tila pinigilan ako ng kabilang panig at naghintay ng 2 araw. Ngayon, nakilala ko ang mga kaibigang ito na may parehong pag-iisip. Kaya pumunta ako sa Nightless Pavilion upang kumain at maranasan ang kasaganaan ng lungsod ng Lulang. Tumawa si Terence na parang nagsasabi ng totoo. Walang hinala si Yun Baojin, lalo na nang sabihin ni Terence na, magkaibigan. Binigyan pa niya ito ng nagmamalasakit na tingin. Ang mga magiging tagasunod na ito ay hindi pa lubos na tapat sa isa't isa, kaya magkaibigan na sila. Napakaswerte ninyo. Ang maging
Kaibigan ni Kuya Sima, isa kang tunay na mapalad na tao. Dapat mong pahalagahan ito. Magalang na tumango si Yun Baojin at ngumiti kina Yuna at sa dalawa pa, pakiramdam niya ay tinutulungan niya ang kanyang kapatid na si Sima. Kung kailangan ni Kuya Sima ng tutulong sa iyo sa anumang bagay sa lungsod ng Lulang, maaari mo akong hanapin anumang oras. Hindi ako nagkukulang ng tauhan. Siyempre. Kung mayroon man, hihingi ako ng tulong kay Kuya Jin. Same time ang ngiti ni Terence, at saktong-sakto ang pagdating ng pagkain at alak. Nagsalin siya ng alak at itinaas ang kanyang baso. Una, mag-toast tayo para kay Kuya Jin. Napakaswerte ko na makilala ka ngayon. Ganito rin sa iyo. Dapat itong unang tasa na ito ang maging toast ng nakababatang kapatid na ito para kay Kuya Sima. Nakikiramay talaga ako na hinayaan kong si Kuya Sima ang manguna. Itinaas din ni Yun Baojin ang kanyang baso ng alak, at silang dalawa ay nagkaroon ng mainit na pag-uusap. Kumunat ang noo ni Peter habang minumura si Terence dahil sa pagiging mapagkunwari. Talagang hindi siya mabuting tao. Sa kabilang banda, sina Yuna at Almira ay nagtataka kung saan nanggaling ang mga gintong sertipiko ni Terence. Hindi niya ito binanggit habang papunta rito, at bago pa man makapasok sa walang gabing pavilion, naghihinala na sina Yuna at ang iba pa na nagbibiro lang si Terence. Hindi niya inakalang makakakuha si Terence ng ganito kalaking halaga mula sa isang random na bid, totoo naman talaga. Medyo kakaiba ito. Habang umiinom sila, may ilang taong dumaan sa pasilyo sa labas. May partisyon lang ang pribadong silid, kaya madaling makita ng mga tao sa labas ang loob. Paminsan-minsan ay tumitingin ang isa sa kanila sa loob at biglang napasigaw. Yuna, Almira, anong ginagawa ninyo rito? Ang nagsalita ay isang lalaking nasa katanghaliang gulang na may magandang bigot sa ibabaw ng kanyang mga labi. Mukha siyang masigla at kaakit-akit. Gayunpaman, may problema sa sinabi niya. Ang tono niya ay labis na nagulat at mapanghamak. Halata na pakiramdam niya ay hindi kwalipikado sina Yuna at ang iba pa na pumunta sa Nightless Pavilion, at nakaupo pa nga sila sa ikalawang palapag. Mga kakilala. Walang pakialam na sinulyapan ni Terence ang lalaki, ang aura ng isang nakatataas na nilalang ay nagmumula sa kanya. Tumango si Yun Baojin sa sarili. Para makapaglabas ng ganitong aura sa harap ng isang estranghero, hindi talaga simple ang Romal na ito. Muli siyang nakumbinsi na ang Romal na ito sa harap niya ay siya rin. 7,104. Hindi ko siya kilala. Malamig ang ekspresyon ni Yuna at Almira. Hindi lang nila tiningnan ang lalaking may maliit na bigot. Hindi na kailangang magtanong pa. Hindi talaga nila kaibigan ang lalaking iyon. Malamang may hindi magandang nangyayari. Hehe, mayaman ka na ngayon, kaya nasa ibabaw ng ulo mo ang mga mata mo. Hindi mo nga kilala ang kuya mo. Malamig na tumawa ang lalaking may maliit na bigot at casual na pumasok sa pribadong silid. Mukhang guguluhin niya sina Yuna at ang iba pa. Nakaupo si Terence sa upuang nasa labas, at mukhang hindi pamilyar sa kanya ang lalaki. Sa tingin niya ay hindi isang kilalang tao si Terence, kaya hindi niya ito masyadong inisip. Si Yun Baojin naman ay nakaupo sa loob ng kotse ni Terence, hinaharangan ng matangkad na si Terence. Nakaharap ang mukha niya sa palabas sa bulwagan, kaya hindi siya nakita ng lalaking may balbas. Lumabas ka. Nanlamig ang mukha ni Terence habang umuungol, sino ang nagpapasok sa iyo? Pinapapasok ka ba nitong young master? Sino ka para pagsalitaan ako ng ganyan? Kilala mo ba kung sino ako? Isang bakas ng kalupitan ang sumilay sa mga mata ng lalaking may bigot habang nanunuya, siya kaya ang bagong kasintahan ni Yuna at Almira. Gusto mo bang ipagtanggol sila? Naglalabas ng malamig na hangarin na pumatay ang katawan ni Terence, at si Yun Baojin, na nakaupo sa tabi niya, ay nagulat. Ang lalaking ito ay isang walang awa na lalaki, gustong pumatay ng tao dahil lang sa isang hindi pagkakasundo. Gaya ng inaasahan, galing sila sa angkan ng Sima. Gayunpaman, bawal ang labanan sa lungsod ng Lulang. Tutal, ang angkan ng Sima ay hindi bahagi ng lungsod ng Lulang. Kung hahayaan niya talaga si Romal na pumatay ng tao, masasaktan ni Yun Baojin ang kaibigan niyang ito. Sinabihan ka ng kapatid ko na umalis ka, hindi mo ba narinig? Hindi kaya iniisip mo na kaya mong itago ang katotohanan sa masa sa lungsod ng Lulang. Hindi na nakapagpatuloy si Yun Baojin sa pag-upo at walang ginawa.
Agad siyang lumingon ng malamig sa lalaking may maliit na bigot. Sino ka? Sabihin mo ang pangalan mo para makilala ka ng batang Panginoon na ito. Tingnan natin kung talagang nasa ilalim mo ang lungsod ng lulang. Nagulat ang lalaking may maliit na bigot nang makita ang matambok na mukha ni Yun Baojin, at agad na nabasa ng malamig na pawis ang kanyang likod. Bata Panginoong Jin. Hindi ko alam na nandito ka pala. Nababalisa ako. Isa lamang akong sundalong walang pangalan, walang kwenta. Pakiusap, bata pang Panginoong Jin, huwag mo na akong pakialaman ngayon din. Ang kaduwagan ng maliit na lalaking may bigot ay kasing bilis ng kidlat. Ikinuyom niya ang kanyang mga kamao at yumuko ng 100 degree. Malapit na siyang lumuhad sa lupa. Hindi mo ako nasaktan, kundi ang mga kapatid ko. Ang mga taong ito ay mga tagasunod ng mga kapatid ko. Paano mo sila masasaktan, isang maliit na tao? Hindi alintana ni Yun Baojin ang pagpapakita ng kanyang lakas at katayuan sa harap ni Terence, kaya malamig niyang ipinagpatuloy, bilasan mo at humingi ka ng tawad sa kanila. Nasa atin na kung patatawarin ka nila o hindi. Pawis na pawis ang noo ng maliit at may balbas na lalaki. Nakatakas na ang mga kasama niya nang makita nila si Yun Baojin. Walang nangahas na masangkot sa ganitong gulo, kaya walang tumulong sa kanya. Pasensya na. Hindi ko nakilala ang Bundok Tay. Patawarin mo ako. Kahit gaano pa siya kaayaw, ang magagawa niya lang ay humingi ng tawad at sundin ang sinabi sa kanya. Mas apurado ang sitwasyon kaysa sa tao, kaya ano pa ang magagawa ni Yun Baojin? Ang tanging masisi niya lang ay ang sarili niya sa pagiging bulag at pagsipa sa isang bakal na plato. Lumabas ka. Kasing lamig pa rin ng yelo si Terence, pero wala na ang intensyong pumatay. Oo, aalis agad ang hamak na ito. Gumanda ang pakiramdam ng lalaking may maliit na bigot, sa pag-aakalang nakaligtas siya sa isang sakuna. Yumuko siya at umatras, handang umalis. Tumigil ka. Sinasabihan ka ng batang Panginoon na lumabas ka. Hindi ka ba nakakaintindi ng lengguwahe ng tao? Nanlamig ang mga mata ni Terence habang nakatingin sa lalaki, nagparamdam ng lamig sa kanyang likod. Nakaramdam siya ng hiya, ngunit ang mga titig ni Terence ay naging dahilan upang hindi siya makalaban, lalo na sa harapan ni Yun Baojin. Wala na siyang ibang magawa kundi lunokan ng galit. Wala siyang pagpipilian. Kung gusto niya mang umalis, hayaan na natin. Mas mabuti na iyon kaysa mamatay. Niyakap ng lalaking may maliit na bigot ang sarili at itinulak ang sarili mula sa lupa. Gamulong-gulong talaga siya ng ganoon. Tuwang-tuwa sina Yuna at Almira. Bagamat wala silang matinding hinanakit laban sa taong ito, labis silang kasuklam-suklam. Tunay ngang isang kasiyahan na makita siyang mapahiya. Kuya Jin, lahat ng ito ay salamat sa iyo. Kung hindi, baka nakagawa na ako ng gulo ngayon. Lumingon si Terence at agad na nagbago ang ekspresyon ng mukha. Ngumiti siya at ikinuyom ang mga kamay bilang pasasalamat. Kapatid, hindi ka pamilyar sa mga tao at lugar sa lungsod ng lulang. Hindi magiging angkop kung hindi ka makapagpigil at makapagturo ng leksyon sa isang tao. Kuya Sima, anong sinasabi mo? Hindi mo ako tinatrato bilang kaibigan. Maliit na bagay lang yan, hindi dapat banggitin. Isa pa, teritoryo ko ito, paano ko hahayaang tulungan ako ni Kuya Sima? Tumawa ng malakas si Yun Baojin at tinapik ang kanyang dibdib, bagamat hindi takot sa gulo si Kuya Sima, sa lungsod ng lulang, may silbi pa rin ang pangalan ng nakababatang kapatid na ito. Kung may maliit na mangyari, isisimo na lang sa nakababatang kapatid na ito. Pasensya na. Halika, inuman tayo. Mag-toast ako kay Kuya Jin. Itinaas ni Terence ang kanyang baso ng nakangiti, at ang kapaligiran ay muling naging masigla. Gayunpaman, ang mga kilos ng maliit na lalaking may bigot ay masyadong malaya at agad na nakakuha ng maraming atensyon. May ilang mga tao na casual na nagtatanong at nakarinig tungkol sa sanhi at bunga, at pagkatapos ay nagsimulang kumalat ang mga chismis. Halimbawa, ang 3 kataong pangkat ni Yuna ay nirekrut ng isang mayamang batang Panginoon na may marangal na katayuan at naging mga bodyguard at tagasunod niya. Pagsapit ng bukang liwayway, ang bulong-bulungan na ito ay kumalat sa karamihan ng mga tao sa bilis ng liwanag. Kilala man nila ang 3 miyembro ni Yuna o hindi, pinag-usapan pa rin nila ito at pakiramdam nila ay napakaswerte nila na may isang mayamang batang amo na nagkagusto sa kanila.
Kailangang malaman ng isa na maraming koponan ang may lakas na katulad ng 3 taong konan ni Yuna sa lungsod ng Lulang, at umaasa lang sila sa pangangaso para mabuhay. Hindi naman sa ayaw nilang maghanap ng kanlungan sa isang mayamang pamilya, pero sadyang napakahirap talaga. Hindi siya isang mapagkakatiwalaang katulong na sinanay ng iba, kaya kahit sumali siya sa kanila, mahihirapan siyang mapansin. Sa pinakamarami, magiging palaban siya sa kanyan. Mas makakabuti kung mangangaso siya ng mag-isa. Dahil nga rito kung kaya't sina Yuna at ang dalawa pa ay napabore ng mayamang batang Panginoon at naging mga katiwala niya. Maraming tao ang naiinggit at nagselos pa nga. Sa loob ng ilang panahon, maraming tao ang nag-isip na maghanap ng pagkakataon upang irekomenda ang kanilang sarili. Marahil ay magkakaroon sila ng pagkakataong mamukod-tangi. Ito ay isang kwento para sa hinaharap. Pagsapit ng bukang liwayway, sina Biden, Boyka, at ang iba pa ay kabilang din sa mga nakarinig ng balita. Bago matanggap ang balita, sina Biden at Boyka ay nag-uusap tungkol sa paghihiganti kasama ang ilan sa kanilang mga katiwala. Kuya, ang batang Terenceng na yan ay ikinulong sa selda ng patrol team ni Boss May. Gamitin natin ang pagkakataong ito para arestuhin sina Yuna at ang dalawa pa. May hinanakit na si Boyka kay Yuna, kaya hinimok niya si Biden na manguna. May dalawa akong kakilala sa patrol team. Kung hihilingin ko sa kanila na lumapit at ibalik si Yuna at ang dalawa pa, sa palagay ko ay hindi sila maglalakas loob na tumanggi. Ano ang mangyayari pagkatapos mo siyang ibalik? Gumamit ka ba ng personal na parusa? Medyo namutla ang mukha ni Biden. Hindi agad gumaling ang mga sugat niya mula sa hindi kumpletong gininto ang core niya. Nahuli sila ni Boss May at pagkatapos ay pinakawalan. Ang ginawa natin ay maaaring makagambala sa plano ni Boss May. Sino ang mananagot sa mga kahihinatnan? 7,105. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Boyka. Dahil sangkot si Boss May, hindi siya nang ahas na magsalita ng pabaya. Sa katunayan, si Biden ay mayroong matinding puot sa kanyang puso. Kung maaari lang, sana'y pinatay niya ng direkta sina Yuna at ang iba pa. Sa kasamaang palad, hindi niya iyon magagawa sa ngayon. Tutal, miyembro rin siya ng shadow hunting team. Hindi alam ng mga tagalabas ang tungkol sa mga haka-haka ni Boss May tungkol sa pagnanakaw sa vault, ngunit kaunti lang ang alam niya, kaya hindi siya nang ahas na makialam. Pababayaan na lang ba natin sila ng ganito? Kuya, ayokong tanggapin ito. Galit na galit si Boyka. Malinaw na maliit na grupo lang ang mga ito, bakit pa sila kailangang matakot ng ganito? Siyempre hindi natin sila basta-basta pwedeng palayain. Kailangan ko lang munang tiisin ito pansamantala. Isang bakas ng puot ang sumilay sa mga mata ni Biden. Nagngingit-ngit siya at sinabing, ayusin mo munang bantayan sila ng mga tao. Pagkatapos magbukas ng gate ng lungsod, haharapin natin sila sa labas ng lungsod. Tungkol naman kay Terenceng sa bilangguan, kahit hindi mo siya mapapatay, maaari kang humingi ng tulong sa iyong kaibigan. Huwag mo siyang hayaang mag-alala doon. Iyon lang ang paraan. Tumanggaw si Boyka ng labag sa loob niya, pakiramdam niya ay medyo matagal ang kaayusang ito, maswerte sila at mabubuhay pa sila ng ilang araw. Bago pa niya matapos ang kanyang sasabihin, isang nasasakupan ang nagmamadaling kumatok sa pinto at pumasok. Ikinuyom niya ang kanyang mga kamao at yumuko kina Biden at Boyka, Kuya, narito ang pinakabagong balita tungkol kay Yuna at sa iba pa. Anong balita? Tingnan mo kung gaano kakabalisa, kumalma ka. Bahagyang nakasimangot si Boyka, at pagkatapos ng ilang lektura, ikinumpas niya ang kanyang kamay at sinabing, magsalita ka, huminga ng maayos. Huminga ng malalim ang lalaki at pinakalma ang sarili bago sinabi, may balita na si Yuna at ang dalawa pa ay napamahal na sa isang mayamang batang Panginoon at naging mga alipors niya. Maghahaponan sila sa pavilion na walang gabi ngayong gabi. Mayamang batang Panginoon. Ano ang kanyang pinagmulan? Naningkit ang mga mata ni Biden, medyo kakaiba ang ekspresyon ng kanyang mukha. Maaari kayang siya ang kaaway ni Boss May. Sa lungsod ng Lulang ngayon, halos alam na ng lahat ng malalaking kapangyarihan na ninakaw ang vault ni Boss May, at ang mga sospek na kanilang natukoy ay isang maliit na grupo ng mga hindi kilalang tao. Kahit pa kaaway ito ni Boss May, hindi niya ito basta-basta gugulatin sa oras na ito.
Kung hindi, mapaghihinalaan siyang utak sa likod ng pagnanakaw ng vault. Kahit magkaaway sila, hindi niya kailangang ako ang sisihin. Hindi ako masyadong sigurado sa kanyang pinagmulan. Sinasabing hindi siya pamilyar, kaya hindi siya dapat taga Luling City. Gayunpaman dahil kasama niya ang batang amo ng Jinyuan Bank na si Yun Baojin, hindi siya dapat maging isang simpleng tao. Sa lungsod ng Luling, si Yun Baojin ang talagang nangungunang tao. Kaya naman, nang marinig ni na Biden at Boyka na naroon si Yun Baojin, agad na naging seryoso ang kanilang mga ekspresyon. Para personal na makasama si Yun Baojin, mukhang hindi maliit ang pinagmula ng taong ito. Kayong ilan, magtanong kayong mabuti. Kailangan ninyong makakuha ng detalyadong impormasyon tungkol sa mayamang batang Panginoon na iyon. Nag-isip sandali si Biden, sinuyod ang kanyang mga mata sa iilang pinagkakatiwalaang nasasakupan sa silid, at same time na nag-utos, tandaan, huwag mong abisuhan ang kabilang panig, mag-imbestiga ka lang ng palihim. Huwag mong makuha ang kanilang atensyon. Oo, kuya. Ikinuyom ng ilan sa kanila ang kanilang mga kamao bilang pagkilala at agad na lumabas kay Scout para humingi ng impormasyon. Tanging si Boyka lamang ang nanatiling nakaupo. Pagkatapos makaalis ng lahat, may puot na sinabi ni Boyka, "Kuya, bakit sa tingin mo napakaswerte ng dalawang batang babaeng iyon? Baka may nagkagusto sa kanya. Wala kang pakialam kung may gusto ako o wala." Hindi maganda ang mood ni Biden, kaya naman ang tono niya ay sadyang hindi pala kaibigan. Malas na tao si Yuna, huwag mo siyang isipin. Lalo na't ngayon ay hindi pa alam ang pagkakakilanlan ng tinaguriang mayamang batang Panginoon na ito, hindi tayo maaaring kumilos ng padalos-dalos. Kung ang taong ito ay kapantay ni Boss May, tiyak na hindi siya isang taong maaaring pukawin ni Biden. Pinutol na niya ang posibilidad na makaakyat sa Golden Core Stage. Kung pukawin niya ang isang mas malakas na tao, mamamatay talaga siya nang hindi man lang alam kung paano siya namatay. Pumayag si Boyka at biglang nagsabi, "Boss May, dapat mo bang malaman ito, di ba?" Iniisip ko kung ano ang magiging reaksyon ng matanda. Ngumisi si Biden. Ano kayang reaksyon niya? Bago pa niya malaman ang pagkakakilanlan ng kalaban niya, malamang mas maingat pa si Boss May kaysa sa kanila. Sa kasalukuyan, napanatili ng iba't ibang kapangyarihan sa lungsod ng Luling ang balanse. Walang sino man ang madaling makakasira nito, dahil ang resulta ay maaaring lahat sila ay magdusa ng pagkalugi. Mahirap sabihin kung sino ang makikinabang sa huli, kaya tiyak na hindi sila ang mga taong magsisimula ng tunggalian. Kaya naman, kung ang mayamang batang Panginoon ay talagang may makapangyarihang pinagmulan, hindi siya sasaktan ni Boss May para lamang sa maliliit na karakter tulad ni Yuna. Sa halip, gagawa siya ng paraan para makipagkaibigan sa isang makapangyarihang kakampi. Sa kabilang banda, gaya ng inaasahan ni Boyka, natanggap din ni Boss May ang balita. Kasabay nito, may isa pang balita na hindi alam ni na Biden at ng iba pa. Nasunog ang selda ng patrol team, at si Terence Seng, na nakakulong doon, ay nasunog hanggang sa mamatay. Bata, napakaraming nangyari kagabi. Nabigo ang nasasakupang ito sa kanyang tungkulin. Bahagyang yumuko si Boss May, humihingi ng paumanhin sa batang Panginoon ng may kahihiyan sa mukha, hindi ko inaasahan na masusunog hanggang mamatay ang sospek sa bilangguan. Ito ang aking kapabayaan. Dapat tayong magpadala ng ilang mga katiwala para bantayan ang kabilang panig. Anong nangyayari? Nalaman mo na ba? Tamad na sumandal ang batang Panginoon sa sandalan ng upuan at walang pakialam na sinabi, "O ikaw ang may gawa nito." Kung hindi, paano naging nagkataon na namatay sa bilangguan ang taong nahuli mo noong gabing iyon? Namatay pa nga siya ng misteryoso. Binibining Panginoon. Ang inyong nasasakupan ay matapat at hindi kailanman gagawa ng anumang bagay para pagtaksilan ang pamilya Niger. Sa wakas ay hindi napigilan ni Boss May na lumuhad at magpaliwanag, napakakakaiba nito. Hindi nabuksan ang kandado ng selda, at sinunog ang tao hanggang sa mamatay sa loob. Kung gusto siyang patayin ng nasasakupan na ito, hindi ko sana ginawa sa ganitong paraan. Nagkibit balikat ang batang Panginoon ng walang pag-aalinlangan. Siya si Rufeng Niger, isang direktang inapo ng pamilya Niger. Siya ang namamahala sa iba't ibang negosyo, kabilang ang high-stage fighting arena.
Siyempre, karamihan sa mga negosyong ito ay nasa kamay ng iba, tulad ni Boss May. Sa katunayan, ang tunay na may-ari ay ang mga maharlika ng Niger. Ang kaayusang ito ay para rin sa pagpapalakas ng pundasyon ng mga maharlika ng Niger upang sila ay sumabog na may nakakagulat na kapangyarihan sa isang kritikal na sandali. Binibining Panginoon, may kakaiba siguro rito. Malamang nakagagawa ng patrol team ang pagkamatay ni Terenceng. Kung hindi, paano siya sinunog at nasunog ng walang nakakaalam? Kahit ang pinto ng kulungan ay hindi nabuksan. Kailangang makaalis ni Boss May sa sitwasyon para maiwasan ang paghinala ni Rufeng, kaya determinado niyang ibinato ang sisi sa patrol team. Sa anumang kaso, hindi mahalaga kung ito ay totoo o peke, basta't mailihis nito ang atensyon ni Rufeng. Gaya ng inaasahan, binuksan ni Rufeng ang kanyang natitiklop na pamaypay at marahang pinaypayan ito. Napaisip siya ng malalim, at pagkaraan ng ilang sandali, walang pakialam niyang sinabi, "Tumayo ka muna." Wala sa ilalim ng ating kontrol ang patrol team, at nasa limitasyon na natin ang paghiram ng kanilang kapangyarihan. Kaya, imposibleng pumatay ka ng kahit sino sa patrol team nang walang nakakaalam. Salamat sa iyong tiwala, Batang Panginoon. Nagpakita si Boss May ng ekspresyon ng pasasalamat at tumayo matapos ikuyom ang kanyang mga kamao bilang pasasalamat, ngunit bahagyang yumuko pa rin siya upang magpakita ng paggalang. Kung gayon, dapat ba nating imbestigahan ang bagay na ito? Tutal, kailangan nila tayong bigyan ng paliwanag kung namatay siya sa patrol team. 7,106. Siyempre may paliwanag, pero huwag kang umasa na makakakuha ka ng anumang kapaki-pakinabang na impormasyon. Pinagmamasdan lang kita. Isinara ni Rufeng ang kanyang natitiklop na pamaypay at iwinagayway ito kay Boss May. Sabi niya habang iniisip, ang patrol team ay nasa ilalim ng jurisdiction ng mansyon ng City Lord sa pangalan, ngunit sa katunayan, iba't ibang puwersa ang nakapasok dito, kaya mahirap sabihin kung sino ang may gawa nito. Marahil ay ayaw ng iyong kaaway na matuntin mo ang perang ninakaw mula sa vault, kaya ginagamit nila ito para atakihin ka. Tama ang pagsusuri ng Batang Panginoon. Hindi naisip iyon ng iyong nasasakupan. Pinuri siya ni Boss May, iniisip na posible nga iyon. Gayunpaman, sa kanyang palagay, ang pagnanakaw ng vault ay kagagawa ng isang nunal. Ang mga pumatay kay Terenceng at nag-aakalang kaya nila itong saktan ay nagkamali ng kalkulasyon. Kaya naman, kahit sinabi ni Boss May na gusto niyang mag-imbestiga, hindi talaga siya interesado. Kahit na malaman niyang kaaway niya ang may gawa nito, ano na? Mas mabuting ito ng pansin sa pagsubaybay sa kinaroroonan ng mga traidor na iyon. Hindi ba't sinabi mong maraming tao sa target? Isa lang ang namatay. Ilan sila? Ang tinutukoy ni Rufeng ay si Yuna at ang iba pa, ngunit hindi niya maalala ang mga pangalan ng maliliit na karakter na iyon. May ilang mga nasasakupan na gustong manghuli ng malaking isda, kaya nagpadala ako ng mga tao para bantayan sila. Hindi pa sila napapatay. Bahagyang natigilan si Boss May nang sabihin niya ito. Kailan nga ba siya nagpadala ng isang tao para bantayan si Yuna at ang iba pa? Wala pa nga tayong sapat na tauhan para mahanap ang traidor. Kung gayon, ano ang kanilang kalagayan? May nakasalamuha ka ba? Casual lang na nagtatanong si Rufeng, at hindi niya talaga inaasahan na may mapapala siya rito. Hindi niya inaasahan na magkakaroon pala ng ganito ka-excited na balita si Boss May. Ayon sa pinakahuling impormasyon, ang 3 sospek na pinaalis ko ay kumampi sa isang mayamang batang Panginoon mula sa isang dayuhang pamilya kagabi. Nabalitaan kong napakahalaga niya. Karaniwang balita lamang ang natanggap ni Boss May, at walang espesyal tungkol dito. Mabuti na lang at hindi pa natatanggap ni Rufeng ang balita. Kung hindi, malamang nabunyag ang kasinungalingan ni Boss May na nagpadala siya ng mga tao para bantayan sina Yuna at ang iba pa. Noong una, nagtalo ang mayamang batang Panginoon at si Yun Baojin tungkol sa isang pribadong silid, ngunit kalaunan ay nagkamayan sila at nagkaayos. Naginuman at masayang nag-usap ang dalawa. Kakaiba talaga. Gintong inggit. Bakit nandito ang batang ito kahit saan? Hindi napapansing napangiti si Rufeng. Kung pag-uusapan ang katayuan, pareho sila ni Yun Baojin.
Gayunpaman, hindi maganda ang ugnayan ng mga maharlika sa Niger at ng bangko ng Jinyuan. Bagamat mayroon silang ilang mga transaksyon sa negosyo, kadalasan ay magkakompetensya sila. Bagamat hindi sila maituturing na mga kaaway sa panlabas na anyo, sila ay halos mga kaaway sa dilim. Sa makatuwid, sina Ru Feng at Yun Baojin ay mayroon ding parehong misyon na ipaglaban ang angkan. Para personal na makasama si Yun Baojin, mukhang hindi simple ang pagkakakilanlan ng kabilang panig. Naimbestigahan mo na ba ang kanyang pinagmulan? Young Master, hindi ko pa nabeberipika ang kanyang background, pero narinig ko na ang kanyang pangalan. Lihim na natuwa si Boss May sa kanyang sarili. Mabuti na lang at agad siyang nagpadala ng isang tao sa Nightless Pavilion upang magtanong tungkol dito matapos marinig ang balita. Pagkatapos, pumunta siya upang makita si Ru Feng. Tinatawag ng taong iyon ang kanyang sarili na Romal. Hinala ng nasasakupan na ito na siya ay mula sa pamilyang iyon. Ang angkan ng Sima. Tunay ngang karapat-dapat siya sa pakikipagkaibigan ni Yun Baojin. Bahagyang naantig si Ru Feng. Ang pinakamisteryosong aristokratang pamilya sa Sub Island ay ang Sima clan. Kung ang taong iyon ay talagang isang disipulo mula sa Sima clan, kailangan niya itong ipaglaban. Kung hindi, magiging masama kung si Yun Baojin ay isang hakbang na lamang ang nauuna sa kanya. Binibining Panginoon, iniisip ng nasasakupan na ito, kayang ang taong ito na nagpakilalang Romal ang nasa likod ng pagnanakaw ng kabangyaman. Umikot ang mga mata ni Boss May at itinulak ang responsibilidad hanggang sa huli. Tutal, hindi alam ang pinagmulan ng taong ito. Marahil ay ginagamit lang niya ang pangalan ng angkan ng Sima. Dapat ba tayong kumilos laban sa kanila? Kung nandoon si Terence, tiyak na binigyan niya ng thumbs up si Boss May, hindi sinasadyang na ibunyag niya ang katotohanan. Gayunpaman, malinaw na hindi iyon ang iniisip ni Ru Feng. Hindi ito naaangkop. Tutal, may kaugnayan ito sa angkan ng Sima, kaya mas mabuting maging mas maingat. Tinapik ni Ru Feng ang kanyang palad gamit ang kanyang pamaypay, iniisip na kung masasaktan niya ang angkan ng Sima, at kung si Yun Baojin ay makakakuha ng pabor mula sa Romal na iyon, ang kanilang angkan ay mahuhuli sa pampang ng Jinyuan. Bagamat may posibilidad na isa siyang impostor, hindi tayo maaaring magpakita ng anumang kawalang galang sa Romal na ito hanggat hindi natin ito napapatunayan. Naiintindihan mo ba? Opo. Batang Panginoon. Naiintindihan ko. Aalamin ko ang higit pa tungkol sa taong ito sa lalong madaling panahon, at sa kakikilos ayon sa sitwasyon. Mabilis na ikinuyom ni Boss May ang kanyang mga kamao at tinanggap ang utos. Sa katunayan, hindi niya kayang pukawin si Romal. Ang sinabi niya ay hayaan si Ru Feng na ilipat ang atensyon nito sa taong iyon, at gagamitin niya ang lahat ng kanyang lakas upang imbestigahan ang traidor at ang nunal. Mas makabubuti kung mahahanap niya ang malaking halaga ng perang ninakaw. Kalimutan mo na yan, hindi ako komportable na iwan ang bagay na ito sa mga nasasakupan mo. Kung talagang galing yan sa angkan ng Sima, hindi mo maaaring palampasin ang pagkakataong ito. Tumayo si Ru Feng at naglakad pabalik-balik ng ilang hakbang. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang natitiklop na pamaypay upang hampasin ang kanyang palad at sinabing nakipag-ugnayan na si Yun Baojin kay Romal. Nawalan na ng inisyatibo ang batang Panginoong ito. Hindi na tayo makapaghintay pa. Kailangang personal na pumunta ang batang Panginoong ito at subukan ang taong ito. Personal na kikilos ang batang Panginoon. Sa tingin ko ay tiyak na magtatagumpay ako. Tao man umulto ang Romal na ito, tiyak na hindi siya makakataka sa paningin ng batang Panginoon. Mabilis na pinuri ni Boss May si Ru Feng, palihim na ipinagmamalaki ang sarili. Naging maayos naman ang plano niya. Mas makabubuti kung makukuha ni Romal ang atensyon ni Ru Feng. Sa ganoong paraan, magkakaroon siya ng mas maraming oras para imbestigahan ang kaso ng pagnanakaw sa vault. Tumigil ka na sa pagsasalita ng kalokohan. Nasaan na si Romal ngayon? Gusto ko siyang makita agad. Naiinip na si Ru Feng. Inayos niya ang kanyang mga damit at aalis na sana. Mabuti na lang at nagpadala si Boss May ng mga tao para bantayan sina Terence at ang iba pa, kaya mabilis nilang nalaman ang kanilang kinaroroonan. Sa oras na ito, nakaalis na sina Terence at ang tatlo pa sa bahay na walang tulog.
Gusto ni Yun Baojin na samahan si Terence sa paglalakad sa lungsod ng Lulang, sinasabing gagawin niya ang kanyang tungkulin bilang host, ngunit may isang bagay na kailangang asikasuhin ni Jin Yuan Bank. Nagdesisyon siya ng oras at lugar at hahanapin si Terence pagdating ng oras. Kapatid na Terenceng, sino ka? Naglakad silang apat sa kalye, tumitingin sa paligid para siguraduhing walang tao sa paligid. Sa wakas ay hindi napigilan ni Almira na magtanong, bakit ang dami mong pera? Bakit kayo nagsasalita tungkol sa mga tagalabas? Nagsisinungaling lang kayo sa amin, iniisip nyo na bobo kami, kaya pinaglalaroan nyo lang kami, di ba? Ngumisi si Peter at sinabi sa kakaibang tono, sa totoo lang, ang tunay mong pagkakakilanlan ay isang mayamang pangalawang henerasyon, at wala ka ng ibang magawa, kaya ka napunta rito para makipaglaro sa amin. Sa tingin mo ba ay interesante ito, di ba? Hindi nakakapagtaka na umaarte ka ng napakamapagbigay sa lahat ng oras na ito, tumatanggi pagkatapos mong patayin ang mga rhinoceros na may Black Spirit spiked armor. Hindi mo man lang pinansin ang kaunting pera na iyon, di ba? Kuya Chen, anong ibig mong sabihin? Ganoon ba akong klaseng tao? Tumaas ang kilay ni Terence, pero hindi naman siya masyadong galit. Kahit sino ay maghahinala sa kinikilos niya, kaya hindi naman ito masyadong nakakapagtaka. Hindi ako nagsinungaling sa iyo, at hindi kita pinaglalaroan. 7,107. Sumanghel si Peter, halatang hindi makapaniwala. Nakita niya si Terence na casual na naglalabas ng 20 hanggang 30 gintong tiket at medyo nawalan siya ng kontrol. Natatakot siyang baka mag-iba ang pananaw ni Almira kay Terence dahil dito. Kahit sinabi ni Peter sa sarili niya na si Almira ay hindi isang babaeng maaakit sa pera, hindi niya namamalayang naramdaman niyang nagsisinungaling siya sa sarili. Pakiramdam niya ay isa lamang hambog na tao si Almira. Pagkatapos, nagsimula siyang magtanong kung bakit niya gusto si Almira. Masasabing marami talaga siyang panloob na drama. Mag-ingat kayong lahat. Isa pa rin itong kalye. Kailangan niyo siyang tawaging batang Panginoon na si Sima. Maingat na tumingin sa paligid si Yuna at ginawa ang kanyang trabaho bilang isang bodyguard. Tandaan mo, namatay na si Terenceng sa bilangguan ng patrol team. Sinusundan na natin ngayon ang batang Panginoon na si Romal. Mabilis na tumango si Almira, pahiwatig na mag-iingat siya sa kanyang mga sasabihin. Si Peter naman ay nakatikom ang kanyang mga labi at tila hindi ito pinansin. Gayunpaman, hindi nag-aalala si Terence tungkol kay Peter. Maaaring may mga pagkakataong naguguluhan siya, ngunit nakikita niyang tapat siya sa kanyang mga kasamahan sa koponan, sina Yuna at Almira. Hindi niya sila basta-basta pagtataksilan. Kaya naman, hindi kailanman gagawa si Peter ng anumang bagay na makakasakit sa kanilang dalawa. Bata Panginoong Sima, gusto ko rin pong malaman kung saan nanggaling ang pera ninyo. Maaari po bang isa talaga kayong batang Panginoon na galing sa mayamang pamilya? Tinanong ni Yuna si Terence matapos balaan ang dalawa. Kung sasabihin kong ako talaga ang batang Panginoon ng angkan ng Sima, maniniwala ka ba? Napaangat ang mga labi ni Terence habang nakatingin sa kanilang tatlo, kung ako ang tunay na young master na si Sima, normal lang sana na may pera ako, di ba? Isa kang ang batang amo ng isang mayamang pamilya. Dilat na dilat ang mga mata ni Peter habang nakaturo kay Terence na may halong emosyon, sa wakas inamin mo na rin. Pinaglalaroan mo lang kami, di ba? Hinampis ni Yuna ang daliri ni Peter palayo kay Terence at mahinang sinabi, Peter. Huminahon ka, ito ang pangunahing kalye. Bigyang pansin ang kasalukuyang kalagayan at relasyon natin. Kahit lumiwanag na ang langit, at kakaunti ang tao sa mga lansangan, kumalat na ang balita kagabi na si Terence ang batang Panginoong si Sima, at kinuha niya silang tatlo bilang mga tagasunod niya. Paanong nangahas ang isang alipors na ituro ng diretso ang ilong ng kanyang amo at magsalita sa kalye? Sino mang may mata ay makakakita na may problema. Mabuti na lang at kakasali lang nila, kaya masasabi man lang nila na suwail sila. Pero kung magpapatuloy ito, hindi na sila mapapanatili ni Terence sa tabi niya. Sa oras na iyon, kakailanganin niyang mag-isip ng ibang mga pamamaraan, at mas magiging abala ang mga bagay-bagay. Nagngingit-ngit si Peter at ikinuyom ang kanyang mga kamao, nagkunwaring humihingi ng tawad.
Bumubulong pa nga siya kay Terence, kung hindi mo ito ipapaliwanag ng malinaw, ako, si Peter, ay hinding-hindi ka papakawalan. Ito ang ritmo ng pagiging handa na mahulog anumang oras. Siyempre. Si Peter ay palaging nasa isang estado na gusto niyang makipag-away kay Terence anumang oras, ngunit mas malinaw na ito ngayon. Sige, sige. Sa totoo lang, ang pera ko ay galing sa taong nagtangkang pumatay sa akin kahapon. Hindi iyon maliit na halaga. Ililihim ko ang eksaktong halaga. Hindi ba't nasabi ko na sa iyo noon? Sa palagay ko ay isa siya sa mga miyembro ng Vault Thief Gang. Gumawa sila ng malaking pagsisikap para lang isisi sa akin ang kasalanan. Sabi ni Terence na parang totoo. Sayang naman at naging damit pang kasal ko pala iyon. Naniwala sina Yuna at ang iba pa sa hula ni Terence kahapon, ngunit naghinala sila matapos ipakita sa kanila ni Terence ang ebidensya. Ang mga salita ni Peter ay nagbukas na ng isa pang posibilidad sa isipan ni Yuna at Almira, si Terence ay isa palang mayamang batang Panginoon. Paano naman ang pagpatay sa bilangguan at ang kapalit naman ay ang pagpatay? Paano magkakaroon ng ganoong katingang tao na hahanap ng mga taong walang kwentang gagawa ng mga hindi kinakailangang bagay pagkatapos makuha ang pera? Lalo na matapos malaman na kayang talunin ni Terence si Biden na isang half-step golden core. May problema ba sa utak niya? Magpapadala ba siya ng pera? Kaya ang totoo ay dapat na iniligtas ng Secret Protection Force ni Terence si Terence at nagayos ng pagtakas mula sa Golden Cicada Shell para matulungan ang kanyang amo na makatakas. Mas makatuwiran ito. Naramdaman ni Terence ang kakaibang tingin ni Yuna at Almira pagkatapos niyang magsalita. Hindi niya akalain na ganito pala kalaki ang talino ng dalawang babaeng ito, na sila mismo ang nakakaisip ng ganito kadramatikong kwento. Ngayon alam niyo na ang totoo, di ba? Nag-aalinlangang tanong ni Terence, at tumango ang dalawang babae. Alam ko. Kahit na sinabi niya iyon, medyo kakaiba pa rin ang dating. Napakamot si Terence sa kanyang ulo at ayaw na masyadong mag-isip tungkol dito. Tumingin siya sa Eastern Enterprise at itinaas ang kanyang baba, pumunta tayo sa Eastern Enterprise at tingnan natin. Ang batang Panginoon na ito ay isang taong may katayuan na ngayon, kaya dapat ay mayroon akong ilang kagamitan na katugma ng aking katayuan. Dahil may pera siya, magagawa niya ang anumang gusto niya. May silbi man ito o wala, kailangan niyang bumili ng ilang bagay para magpanggap. Natural lang na hindi tumutol sina Yuna at ang dalawa pa. Ang orihinal nilang plano ay bigyan si Terence ng bagong armas at kagamitan, ngunit dahil mayroon naman itong pera, hindi na nila kailangang bayaran ito. Pumasok silang apat sa silangang Enterprise at dumiretso sa ikatlong palapag. Ang sahig kung saan naroon ang mga kagamitang pangmataas na antas. Maaga pa naman, at wala masyadong mga customer sa Eastern Business Association, kahit isa sa ikatlong palapag ay wala. Hindi karaniwang pinupuntahan ng mga tao ang lugar na ito, at tanging ang grupo ni Terence lang ang pumupunta sa ganitong oras, napakatahimik. Hindi gaanong marami ang mga kagamitang dekalidad. Tutal, mahirap silang gawing panday. Karamihan sa mga Smith na may layuning maging dekalidad na kagamitan ay mga kagamitang dekalidad lamang ang kaya nilang gawing panday. Mayroon ding bahagi na halos kapantay ng Gradong Supreme, ngunit nasa kategorya pa rin ito ng Gradong Pino. Napakaliit na bahagi lamang ang matagumpay na napapanday. Ito ay tumutukoy sa pamamahagi ng mga kagamitan pagkatapos ng pagpapanday. Sa katunayan, normal lamang na sirain ang isang piraso ng dekalidad na kagamitan pagkatapos itong pandayin ng 5 o 6 na beses. Anong klaseng kagamitan ang kailangan mo? Kailangan mo ba akong magbigay ng detalyadong pagpapakilala? Ang eksklusibong gabay sa pamimili sa ikatlong palapag ay humakbang paarap at magalang na bumati. Ang mga nangahas na lumapit ay pawang malalaking customer, at hindi nila kayang masaktan ang sinuman sa kanila. Walang malay na tiningnan ni Yuna ang punyal. Malalim ang pagkakaugat ng pagkakakilanlan ni Terence bilang isang mamamatay tao sa kanyang puso. Gayunpaman, agad niyang napagtanto na hindi angkop para sa batang Panginoong si Sima na gumamit ng punyal sa sandaling ito, kung sakaling may sinumang may masamang balak na mag-uugnay sa kanya kay Terenceng. Oo, gusto kong bumili ng espada. May maganda ka bang maipapakilalang espada?
Casual na tumingin sa paligid si Terence at nakakita ng ilang dekalidad na mahahabang espada. Ngumisi si Peter sa sarili. Ang cheap mo talaga. Kailangan mo pa bang bumili? Siyempre, hindi niya ito maaaring sabihin ng malakas. Tutal, may mga tagalabas naman dito, kaya tanging itinatago niya lang ito sa kanyang puso. Medyo sumakit ang puso ni Yuna at Almira. Hindi nila alam kung marunong gumamit ng espada si Terence. Kung hindi, sayang lang ang pagbili ng dekalidad na espada. 7,108. Kahit na maaari niya itong ibenta ng may diskwento sa hinaharap, malamang na makakakuha siya ng diskwento kung ibebenta niya ito. Gayunpaman, hindi nila kailanman inakala na magkakaroon ng diskwento ang mga dekalidad na produkto, ngunit maaaring hindi rin ito totoo para sa mga produktong may pinakamataas na kalidad. Ito ay dahil napakaliit ng produksyon ng mga produktong may pinakamataas na kalidad, kaya mas malakas ang kanilang kakayahang mapanatili ang kanilang halaga. Nakikita kong isa kang marangal na tao. Ang dekalidad na mahabang espada ng ating silanganing negosyo ay perpekto para sa isang marangal na katulad mo. Pinuri sila ng tindera at inakay silang apat na tingnan ang mga mahahabang espada. Sa katunayan, 5 lang ang mahahabang espada sa buong ikatlong palapag, at bawat isa sa kanila ay may hiwalay na lalagyan ng espada at isang transparent na kristal na cabinet na nakatikip dito. 3 sa mga espada ay mas maikli at mas payat na angkop para sa mga kababaihan. Mayroon lamang 2 espada na angkop para sa taas ni Terence. Bata, tingnan po ninyo. Isa ito sa pinakamahabang espada sa aming negosyo. Gawa ito ng pinakasikat na dalubhasa sa panday ng espada sa buong mundo. Walang tigil na ipinaliwanag ng gabay ang mga katangian ng Dragoncry Sword. Sa kabilang banda, tila interesado si Terence dito, ngunit sa totoo lang, hindi siya nakikinig. Palabas lang talaga ang espada, hindi naman talaga magaling sa pag-espada si Terence, Bagamat medyo may alam siya tungkol sa mga teknik ng espada ng sekta ng espada ng Niebe, lahat ng mga ito ay mga teknik ng espada na nangangailangan ng tunay na chi bilang pundasyon. Hindi niya magagamit ang mga ito sa Sub-Island. Kaya hindi inisip ni Terence kung maganda ba ito o hindi noong bumili siya ng espada, kundi kung gwapo ba ito o hindi. Tanging isang kahangahangang mahabang espada lamang ang makakapantay sa kanyang katayuan bilang batang Panginoong si Sima. Bukod pa rito, isa itong pinakamataas na uri ng mahabang espada. Kung isa itong mahusay na uri ng espada, magiging lubhang nakakahiya ito. Isa na naman itong pinakamataas na uri ng espada ng ating establishmento, ang itim na demonyong mananakop. Ang espadang ito ay daan-daang taon nang umiiral. Mayroon na itong ilang maalamat na masters, ngunit lahat sila ay nawala ng walang bakas. Tanging ang espadang ito lamang ang naipasa, kaya may mga bulong-bulungan din na ito ay isang hindi kilalang espada. Matapat ang sales assistant at nang-ahas pa siyang magsabi ng mga salitang makakaapekto sa benta. Gayunpaman, mahirap garantyahan na isa itong estratehiya sa pagbebenta para pukawin ang kuryosidad ng mga customer. Halimbawa, matagumpay na napukaw ang kuryosidad ni Terence, at nagtanong siya pagkatapos ng ilang tingin, dahil isa itong nakakatakot na espada, bakit napakaraming amo? Hindi ko alam ang tungkol dito. Ang alam ko lang ay kahit sinong mandirigmang maaaring maging may-ari ng malademonyong espadang nananakmal ay walang problema sa pag-uga ng Sub-Isla gamit ang kanyang pangalan. Hindi nakakaiba para sa mga martial artist na isakripisyo ang kanilang buhay para sa katanyagan, kaya naiintindihan ni Terence kung bakit natagpuan ng demonyong mananakmal na espada ang kanyang Panginoon. Sa totoo lang, interesado rin si Terence sa malademonyong espadang lumamon. Bukod sa pangalan ng nakakatakot na espada, ang hitsura pa lang nito ay labis ng nakapandidiring. Ang itim na hawakan, at ang itim na kaluban ay naglabas ng isang mahiwagang aura sa kabuuan. Bukod dito, ang simpleng disenyo ay nagpapakita ng kaunting kapangahasan, at ang masamang aura ay may bahid ng lamig na lubhang kaakit-akit. Kung tungkol naman sa isa pang espadang Dragoncry, ito ay may maselang anyo at mukhang patayo rin. Ito ay lubos na angkop bilang kasamang espada, ngunit si Terence ay mas mahilig sa espadang demonyong lumamon. Pwede ko ba itong ilabas at tingnan? Itinuro ni Terence ang demonyong talem sa The Crystal Cabinet at tinanong ang tindera. Agad siyang nakakuha ng tiyak na sagot. Di nagtagal, ang malademonyong espada ay magalang na iniharap kay Terence. Binunot ni Terence ang kanyang espada, at isang itim na liwanag ang kumislap.
Nagdilim ang paligid, na parabang nilamon ng itim na talam ang lahat ng liwanag. Biglang naalala ni Terence ang mga lumilipad na langgam na lumalamon ng liwanag na nakilala niya kamakailan. Mayroon ngang ilang pagkakatulad ang dalawa, at ang puntong ito pa lamang ay lalong nagpa-interes kay Terence. Magkano ang halaga ng malademonyong espadang ito? Nagpa siya si Terence na bilhin ang nakakatakot na espada. Kahit hindi niya gamitin ang kawili-wiling espadang ito, makabubuting itago pa rin ito bilang koleksyon. Mas mainam ito kaysa sa Dragon Cry Sword na walang anumang espesyal na katangian. Bagamat isa itong nakakatakot na espada, isa pa rin itong maalamat na espada na may pinakamataas na kalidad. Kaya naman, medyo mas mahal ito kaysa sa 100,000. Nanatili ang isang magalang na ngiti ng sales assistant at nag-alok ng mataas na presyo na nagpatigil kay Yuna at sa iba pa. Dati, noong armado sila ng mga dekalidad na kagamitan, nagkakahalaga lang ito ng 100,000. Ngayon, ang isang espada ay nagkakahalaga ng 100,000. Gaya ng inaasahan, hindi nila maisip ang mundo ng mga mayayaman. Hindi mahal. Gusto ito ng batang Panginoon na ito. Isinukbit ni Terence ang kanyang espada at tumawa. Hindi na sayang ang biyaheng ito para makabili ng ganito kalamat na espada. Talagang may magandang panlasa ang batang Panginoon na ito. Matagal na ring may gusto ang nakababatang kapatid na ito sa espadang ito na lumalamon ng demonyo. Medyo natatakot lang ako sa reputasyon ng nakakatakot na espadang iyon, kaya hindi pa ako nakapagdesisyon. Hindi ko inaasahan na sa wakas ay may nagmamay-ari na ito ngayon. Kahit na dismayado ako rito, labis din akong natutuwa para rito. Isang malinaw na tawanan ang umalangaw-ngaw mula sa hagdan, at dahan-daang pumasok ang isang batang Panginoon. Si Rufeng iyon, at magalang niyang ikinuyom ang kanyang mga kamay, tanging isang talento na tulad mo ang karapat-dapat sa maalamat na espadang lumalamon ng demonyong ito. Salamat sa iyong papuri. Maaari ko bang malaman kung sino ka, batang Panginoon? Iniabot ni Terence ang demonyong espada kay Peter at ikinuyom ang kanyang mga kamay kay Rufeng. Nagdilim ang mukha ni Peter habang pinagngingit-ngit niya ang kanyang mga ngipin at kinuha ang espada, isinumpa si Terence sa kanyang puso. Talagang tinatrato niya ito na parang isang tagasunod. Ang nakababatang kapatid na ito ay si Rufeng. Mapalad akong nakilala kita ngayon, at pakiramdam ko ay nakilala ko na ang aking kabiyak. Maaari ko bang malaman ang pangalan mo? Umarte si Rufeng na parang hindi niya kilala kung sino si Terence at magalang na binati ito. Masasabing ang paggamit ng malademonyong espada bilang panimulang punto upang mabawasan ang distansya sa pagitan nila, naging maganda ang hitsura ni Rufeng. Ako nga pala si Young Master Yiming mula sa pamilyang Niger. Isang karangalan ang makilala ka. Ako si Sima, ang pangalan ko ay Romal, ikinagagalak kung makilala ka. Si Terence ay isa ring Ginoo na may di nakakapinsalang ugali, isa siyang marangal na batang Panginoon. Kapatid na Sima. Isang kasiyahan nga. Kumislap ang mga mata ni Rufeng, at nakangiti niyang sinabi, ang mga pumipili pa rin ng mga karakter ayon sa sinaunang tuntunin ay pawang mga pamilyang may malalim na pundasyon at mahabang pamana. Maaari kayang si Kuya Sima ay. Ngumiti si Terence at ikinumpas ang kanyang kamay. Kapatid na Niger, pinagtatawanan mo ako. Gusto ko lang ng sinaunang tuntunin, kaya pumili ako ng pangalan ng random. Direktang tanong ni Rufeng, at binaliwala lang ito ni Terence. Magiging kakaiba kung aaminin niya ito ng direkta sa ganitong antas ng pagsubok. May ugali nga ang angka ng Sima na pumili ng mga salita, at alam ito ng maraming tao sa sub-isla. Talagang hindi maaasahan ang pagkumpirma na siya ay mula sa angka ng Sima. Ang dahilan kung bakit itinanong ito ni Rufeng ay para makita kung aaminin ni Terence na siya ay mula sa pamilyang Sima. Kung aaminin niya, malaki ang posibilidad na isa siyang sinungaling. Hindi basta-basta masasabi ng isang tunay na miyembro ng angka ng Sima na siya ay mula sa angka ng Sima. Kaya naman, dahil sa tugon ni Terence, mas pinaniwalaan siya ni Rufeng. Tunay ngang pino ang pagkatao ni Kuya Sima. Parang isang matandang kaibigan ang nakababatang kapatid na ito sa unang tingin pa lang. Hindi na nagpatuloy si Rufeng sa pagtatanong at binago ang usapan ng nakangiti. Ang malademonyong espadang mananakmal ay matagal nang nakaimbak sa silangang Enterprise, at ngayon ay sa wakas ay nakilala na nito ang kanyang Panginoon. Sa palagay ko ay malapit nang maging sikat si Kuya Sima sa mundo, at ang nakababatang kapatid na ito ay kailangang igalang si Kuya Sima sa oras na iyon.
7,100. Siguro nagbibiro lang si Brother Niger. Mahina ang lakas ng nakababatang kapatid na ito, paano ako magkakaroon ng pagkakataong maging sikat? Ang espadang mananakmal ng demonyo na sumusunod sa nakababatang kapatid na ito ay marahil isang senyales na itinapon na nito ang sarili sa mundong ito. Kung talagang gusto ni Brother Niger ang espadang mananakmal ng demonyo, bakit hindi ka maging amo nito? Nagbibiro lang si Terence, sinasabing bibitawan na niya ang espada, pero wala siyang ipinakitang senyales nito. Si kapatid na Sima ang pinakamahusay na may-ari ng malademonyong espadang mananakmal, hindi ako nangangahas na agawin ang pag-ibig ng iba. Magalang na tinanggihan ni Rufeng ang mungkahi ni Terence at casual na nagsalita ng isang bagay na interesante. Karamihan sa mga iyon ay mga bagay na tanging ang mayayamang ikalawang henerasyon lamang ang makakaalam. Sina Yuna at ang dalawa pa ay lubos na nalito at natulala nang marinig nila ito. Pero sino si Terence? Nakapaglakbay na siya sa iba't ibang eroplano at nakakilala na ng napakaraming tagapagmana mula sa ikalawang henerasyon. Bagamat naiiba ang sub-isla sa ibang lugar, karaniwan lang ang maliliit na bagay na ito, kaya madali niya itong nahaharap. Matagal na nag-isip si Rufeng at naramdaman niyang si Terence ay hindi maintindihan. Kahit casual lang ang sinasabi ni Terence, napakataas ng kanyang antas ng pagyayabang kaya't maging si Rufeng ay kinailangang hanggan siya. Sa huli, sumuko na lamang si Rufeng sa pagsubok sa kanya. Wala nang ibang paraan. Kahit na magpatuloy pa sila, wala silang matutuklasan tungkol sa taong ito. Gayunpaman, sigurado sila na ang Rommel na ito ay hindi isang taong walang kwenta sa probinsya na hindi pa nakakaalam ng mundo. Malamang na hindi rin siya isang manloloko. Kung ang isang manloloko ay may ganito kalalalim na kaalaman, kung gayon ang mga batang Panginoon ng mga aristokratang pamilya ng sub-isla ay napakawalang kwenta. Kuya Sima, 10 taon na akong nakapagbasa ng mga libro matapos kitang makausap ngayon. Pakiramdam ko ay nagkasundo tayo sa unang pagkikita. Iniisip ko kung mapalad ba akong makasama kang kumain. Ayaw nang ipagpatuloy ni Rufeng ang pagsubok kay Terence, ngunit naramdaman niyang oras na para maging mabait. Napagtanto niya na kaya pa rin niyang makipag-usap kay Terence. Pareho silang maalam na tao, at hindi masamang ideya na makipagkaibigan sa kanya. Naisip ni Rufeng na mas gugustuhin ni Terence na makipag-ugnayan sa isang eleganteng tulad niya kaysa sa isang ordinaryong tao tulad ni Yun Baojin. Ang hindi niya alam ay wala palang pakialam si Terence kung sino ang kausap niya, lahat pala ng iyon ay kalokohan. Kung may pagkakataon sa hinaharap, tiyak na iimbitahan ko si Kuya Niger para uminom at magkwentuhan. Gayunpaman, mayroon pa akong gagawin ngayon. Bakit hindi tayo magkita sa ibang araw? Ayaw ni Terence na matagal na makasama si Rufeng. Wala siyang pakialam kung sino ang kakausapin niya, pero itong si Rufeng ay masyadong mapagpanggap. Nakakapagod na pakitunguhan ito ng magalang. Hindi ito kasing ginhawa ng pakikitungo kay Yun Baojin. Habang iniisip niya si Yun Baojin, hindi niya inaasahan na lilito ang matatabang figure na iyon sa hagdan. Kapatid na Sima, naparito ako upang makipagkita sa iyo. Narinig na ang tawa ng gold ingot bago pa man siya dumating. Ayo, hindi ba't ito yung Rufeng na mahilig mangarap? Ang layo mo ngayon, kaya ka naglalakad-lakad. Akala ko ba hindi ka lalabas ng walang dahilan? Yun Baojin, ang tagal na nating hindi nagkita. Nami-miss na kita. Hindi mo naman ako kailangang kutsain kapag nagkita tayo, di ba? Ngumiti lamang si Rufeng at magalang na sinabi, tadhana na tayo ay nagkataon. Hindi ba tayo maaaring mag-usap ng maayos? Kahit nakangiti si Rufeng sa panlabas na anyo, nagmumura naman siya sa kaibuturan ng kanyang puso. Ito ang pinakamasayang panahon para makilala ko si Yun Baojin. Maaari kayang tinanggihan siya ni Sima dahil may appointment ito kay Yun Baojin. Posible nga. Hindi ba't sinabi ni Yun Baojin na makikipagkita siya sa kanya ngayon lang? Bakit hindi ako makapagsalita ng maayos? Hindi ba't iyon ang totoo? Nagkibit balikat si Yun Baojin at nagmukhang inosente. Kailangan ko pa bang purihin ka kapag nakita kita? Kasing laki ba ng mukha ko ang mukha mo? Hindi napigilan ni Terence ang mapangiti, ang saya pa rin ng lahat. Ang laki ng mukha. Wala nang ibang taong kayang gumamit ng ganyang panlalait sa sarili para kutsain ang iba. Sumanghal si Rufeng, ayaw makipagtalo sa kanya dahil mabababa nito ang kanyang katayuan. Pagkatapos ay inilahad niya ang kanyang mga kamay kay Terence, Kuya Sima, aalis na ako ngayon.
Kung may pagkakataon sa hinaharap, dapat ay uminom tayo ng kaunti. Talaga, sigurado. Kapatid na Niger, mag-ingat ka. Magalang na sagot ni Terence. Nagpapanggap lang naman silang mabait, kung tutuusin, kailangan niyang magpakita ng magandang performance sa klaseng ito para sa mga mayayamang batang amo. Nagpaalam si Rufeng kay Terence at bumaba nang hindi pinapansin si Yun Baojin. Tiningnan ni Yun Baojin ang likod ni Rufeng nang may pandidiri at lumingon kay Terence, kapatid na Sima, napakatuso ng batang yan. Huwag kang magpalinlang sa hitsura niya. Ang ganitong klaseng tao ay puno ng masasamang panlilinlang at hindi kailanman magkakaroon ng tunay na kaibigan. Kaya, kung kaya mong dumistansya, huwag kang lalapit sa kanya. Kuya Jin, may hindi ba pagkakaintindihan? Sa tingin ko ay hindi naman masama siyang Master Niger. Paliwanag ni Terence bago ikinumpas ang kamay. Pero hindi mahalaga. Nagkataon lang na nagkita kami rito at nagpalitan ng ilang salita. Mas malapit ako kay Kuya Jin. Tama. Sinabi ko na sa'yo na napakatapat kong tao, magugustuhan ako kahit saan ako magpunta. Maganda ang mga mata ni Kuya Sima. Masayang tumawa si Yun Baojin at hinaila ang braso ni Terence, na pagkasunduan na natin na ireregalo kita ngayon. Kapatid na Sima, huwag kang tumanggi. May plano ako ngayon. Akala ko darating si Kuya Jin ng medyo mas maaga. Bakit hindi tayo magkita mamaya? Tinanggihan din ni Terence ang imbitasyon ni Yun Baojin. Hindi siya nakuha ni Rufeng, at kung tatalikod siya at sasama sa pagkain kasama si Yun Baojin, para na rin itong nakakasakit kay Rufeng. Malinaw na mayroong ilang alitan sa pagitan ng dalawa, at ayaw ni Terence na makasakit ng damdamin ng magkabilang panig. Kung mayroon siyang mas maraming puwersa na tutulong sa kanya na makakuha ng impormasyon, maaaring mas malaki ang pagkakataon niyang matagpuan ang Azure Sky Valley. Dahil abala si Kuya Sima, hindi kita pipilitin. Magkita tayo mamaya. Hindi na nagpatuloy si Yun Baojin sa pagkumbinsi kay Terence. Mayroon pa siyang hindi natapos na gawain sa bangko, kaya nagmadali siyang pumunta rito dahil nakatanggap siya ng balita na hinahanap ni Rufeng si Terence. Malinaw na mas nag-aalala si Yun Baojin tungkol sa kanyang kakompetensya. Ngayong nakamit na niya ang kanyang layunin, babalik siya para makipagkaibigan kay Terence pagkatapos nitong matapos ang kanyang mga gawain. Pagkatapos noon, umalis si Yun Baojin, at binayaran naman ni Terence ang malademonyong espadang nananakmal. Isinukbit niya ito sa kanyang baywang at nilisan ang silangang negosyo. Hindi pa sila nakakalayo nang dinala ni Terence ang tatlo sa isang inn at humingi ng hiwalay na courtyard. Dahil magpapanggap siyang mula sa angkan ng mga Sima, dapat ay mas marami pa siyang alam na detalye. Kailangan din niyang malaman ang higit pa tungkol sa sitwasyon ng mga puwersa sa lungsod ng Lulang. Halimbawa, wala siyang narinig tungkol sa tunggalian sa pagitan ni Yun Baojin at Rufeng. Dapat ay makapagbibigay ng karagdagang impormasyon sina Yuna at ang iba pa tungkol dito. Sa sala, nagtipon sina Terence at ang tatlo pa. Bago sila umupo, sabik na sabik si Almira na lumapit kay Terence at tingnan ito ng mabuti mula ulo hanggang paa, hindi pinansin ang nakakailang na mukha ni Terence at ang madilim na mukha ni Peter. Ate Zhu, anong ginagawa mo? Itinaas ni Terence ang kanyang ulo, naglagay ng kaunting distansya sa pagitan nila. Kahit na nakasuot ako ng maskara, hindi ko kailangang magmukhang ganito, di ba? Gusto mo bang tanggalin ko ang maskara ko? Hindi na kailangan. Tumayo si Almira at itinaas ang kanyang kamay para pigilan si Terence. Pagkatapos ay seryoso niyang tinanong, sabihin mo sa akin ang totoo. Ikaw talaga ang batang Panginoon ng isang maharlikang pamilya, hindi ba? Kung hindi, paano niya malalaman ang napakaraming bagay na hindi ko alam? Ang maayos na pag-uusap ni Terence at Rufeng ay nagulat kay Almira, gayon din kina Yuna at Peter. Kung wala ang ganitong uri ng kaalaman, imposibleng makipag-usap sa isang batang Panginoon tulad ni Rufeng. Tiyak na hindi sila magkakasundo. Parang may nagtatanong sa'yo kung bakit hindi naglaro si Yao Ming sa World Cup. Paano ka nakakapagsalita sa ibang channel? Sister Zhu, mahalaga ba ang pagkakakilanlan ko? Isa man akong tagalabas, isang walang kwentang tao, o isang batang Panginoon ng isang prestihiyosong angkan, ako ba o ang pagkakakilanlan ko ang tinutukoy mo? Seryosong sabi ni Terence. Kung naghihinala ka, maghihinala ka pa rin kahit anong sabihin ko. Kaya bakit ka nababahala sa tanong na yan? Bahagyang nagulat si Almira.
Tila malalim din ang iniisip ni Yuna na para bang pakiramdam niya ay may katuturan ito. Gayunpaman, nagpatuloy si Almira sa pagkalito, kaya isa ka talagang mayamang batang Panginoon, hindi ba? Kumunat ang noo ni Terence, parang naasayang lang ang hininga niya. Kalimutan mo na yun, pwede niyang isipin ang kahit anong gusto niya. Sige, panalo ka. Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Tama ang hula mo. Agad na naging hari si Terence, madilim at malungkot ang kanyang mga mata, malamig at walang pakialam ang kanyang mukha. Ako ang batang Panginoon ng angkan ng Sima. Ang pangalan ko ay Sima, kilala rin bilang Romal. Dahil mayroon akong misyon sa angkan, kailangan kong libutin ang mundo. Dati, itinago ko ang aking pagkakakilanlan dahil sa misyon, ngunit ngayon, kailangan kong ibunyag ang aking pagkakakilanlan upang makakuha ng ligtas na lugar. 7,110. Hindi ka ba natatakot na mabaigo sa misyon dahil sa pagbubunyag ng iyong pagkakakilanlan ngayon? Malamig na tumawa si Peter. Pakiramdam din niya ay itinatago ni Terence ang kanyang pagkakakilanlan, ngunit ayaw niyang mapaglaruan siya ng ganito. Kung sasabihin ni Terence ang kabaligtaran, gagawin din niya iyon. Nakabalat kayo ako ngayon. Kapag dumating ang oras, pwede mo nang sabihin na ginagaya ko si Sima. Nagkibit-balikat lang si Terence, pahiwatig na hindi naman ito malaking problema. Natigilan si Peter ng ilang sandali. Talagang may katuturan ito. Natigilan si Almira. Naniwala siya sa mga sinabi ni Terence nang walang pag-aalinlangan at hindi alam ang sasabihin. Ang isang malaking tao ay matagal na niyang tinatawag na tagasunod. Kaya, lahat ng pera mo ay iyo pala talaga. Sa huli, sa wakas ay nakaisip si Almira ng problema at nagtanong, peke rin ba ang mga bagay sa loob ng selda ng bilangguan? Hindi, totoo ang nangyari sa selda. Nakatanggap naman ako ng pera mula sa kanya. Siyempre, meron din ako. Hindi na nakipagtalo si Terence sa kanila, maaari lang nilang sabihin ang anumang gusto nila, basta't masaya sila. Kaya nga mayaman ka talagang young master. Bibilhan ko si Ate Snow ng mga dekalidad na kagamitan balang araw, ha? Bumalik sa dati niyang matingkad ng ngiti si Almira at tila hindi na nag-alangan dahil sa pagbabago ng katayuan ni Terence. May problema ba? Siyempre, walang problema. Sa susunod na pumunta tayo, Ate Zo, pumili ka na ng sarili mo. Sumangayon si Terence nang nakangiti. Marami namang pera si Boss May sa vault niya, at ang pagbili ng 1 o 2 piraso ng dekalidad na kagamitan ay napakadali lang. Sister Wu, ikaw rin, at si Kuya Chen din. Alam ni Terence na para mapanatili ang pagkakaisa ng maliit na pangkat na ito, hindi siya maaaring magkaroon ng kinikilingan at lumikha ng mga alitan sa pagitan nila. Pantay-pantay ang pakikitungo niya sa lahat dahil hindi niya kailangan ng pera. Pinilit ni Yuna na ngumiti at marahang sumang-ayon, ngunit medyo nag-aalala siya. Kung totoo ang sinabi ni Terence, at ang taong nasa harap niya ay talagang isang batang Panginoon ng pamilyang Sima, napakalaki ng pagkakaiba ng katayuan sa pagitan nila. Natatakot ako na ang sinumang basta-basta nakatulong sa angkan ng Sima na nagwawalis ng sahig ay magkakaroon ng mas mataas na katayuan kaysa sa iilan sa amin na malalakas. Anong karapatan niya para tawagin ang batang Panginoong si Sima na ito na Ate Wu? Bagamat palaging sinasabi ng mga tao na ang pagkakaiba ng katayuan ay hindi isang problema, sa katotohanan, ang malaking agwat sa katayuan ay palaging hawad lang sa komunikasyon sa pagitan ng dalawang panig. Tutal, lahat sila ay may kanya-kanyang social circle, at imposibleng magkaroon sila ng anumang interaksyon. Sa madaling salita, ang mga maharlikang batang Panginoon ng angkan ng Sima at ang maliliit na pangkat ng pangangaso na nahihirapang mabuhay ay hindi ang parehong mga tao. Maaaring magdaan sila paminsan-minsan, ngunit hindi sila palaging magkasama. Si Yuna naman ay isang matuwid na tao at itinuring si Terence na parang kanyang pamilya. Napagtanto niya na marahil ay masyado lang niya itong iniisip, at hindi niya ito agad maintindihan. Sa kabilang banda, medyo nalungkot din si Peter. Matapos makumpirma ang pagkakakilanlan ni Terence, bigla siyang nakaramdam ng mababang loob. Mapastatos man o lakas, tuluyan ng naduraj ang dalawa. Kung talagang gusto ni Terence na habulin si Almira, alam ni Peter na wala siyang pag-asang manalo. Lalo na kung gusto ni Almira si Terence, wala siyang magagawa.
Ang tanging magagawa niya lang ay panoorin ang taong gusto niya na mahulog sa bisig ng iba. Ang pag-iisip pa lang tungkol doon ay nakakaramdam na siya ng pagkadismaya, ngunit wala na siyang malay, kaya mas lalo siyang nakaramdam ng pagkadismaya. Sige, huwag na nating pag-usapan ang mga walang kwentang bagay na yan. Kung pribado, magkakapatid pa rin tayo gaya ng dati. Kapag may iba ka na, kahit kaunti lang, respetuhin mo naman ako. Hindi magbabago ang relasyon natin. Casual na ikinumpas ni Terence ang kanyang kamay at iniba ang usapan. Ngayon, pag-usapan natin ang istruktura ng kapangyarihan sa lungsod ng Luleng at ang ugnayan sa pagitan ng mga kapangyarihang ito. Sa ganoon lamang natin mas mahusay na mapag-uusapan ang maaaring mangyari. May ideya na si Terence tungkol sa mga pangalan ng mga paksayon sa lungsod ng Luleng at gusto lang niyang punan ang mga kakulangan sa kanyang mga koneksyon. Si Almira, na siyang nag-iisang nasa normal na mood, ay nagsimulang magpaliwanag kay Terence. Kuya Romal, walang problema kung tawagin ka ni ate ng ganyan, di ba? Sige. Kung ganoon, ayos lang si Romal. Binago ni Almira ang kanyang mga salita dahil tinitigan siya ni Yuna, kaya tanging pagmuya na lang ang nagawa niya at tinanggal ang titulong katulong. Ate Almira, pwede mo akong tawagin kahit anong gusto mo ng pribado. Mag-ingat ka lang kapag may mga tagalabas sa paligid. Walang pakialam si Terence habang nakangiti at tinulungan si Almira na makaalis sa sitwasyon. Kailangan ko pa ring maging mas maingat, malungkot na sabi ni Yuna. Natatakot lang ako na kung masasanay ako ng pribado, hindi ko na ito mababago kapag tao sa paligid. Sige, naiintindihan ko. Sumimangot si Almira, saka muling tumawa. Romal, pag-usapan muna natin ang Yunbaojin. Ang bangko ng Jin Yuan ay isa sa mga nangungunang puwersa sa lungsod ng Lulang. Mayroon itong malakas na mapagkukunang pinansyal at may mga sangay sa lahat ng pangunahing lungsod sa Sub-Island. Dahil dito, mayroon itong magandang relasyon sa Warriors Guild na may mga sangay sa buong isla. Bahagyang tumango si Terence. Minaliit niya ang kapangyarihan ng bangko ni Jin Yuan at ni Yunbaojin. Kasangkot ang unyon ng mga mandirigma, kaya dapat sana'y itinaas ang kanilang pagsusuri ng kahit isang antas. Sa lungsod ng Luleng, ang pangulo ng sangay ng samahan ng mga mandirigma at ang may-ari ng bangko ng Gintong Yuan ay mayroong relasyong buhay at kamatayan. Ang dalawang ito ay maituturing na isang alyansa. Iniunat ni Almira ang kanyang palad at hinugot ang dalawa niyang daliri. Pagkatapos ay nagpatuloy siya, si Rup Feng, na nakilala ko sa Eastern Enterprise, ay isang direktang inapo ng pamilyang Niger. Hindi siya kasando ng Gold Yuan Bank, at ang kanyang relasyon kay Yunbaojin ay napakasama rin. Mula sa pananaw ng buong pamilyang Niger, ang kanilang kakampi ay dapat na ang Panginoon ng lungsod. Dahil sa suporta ng Panginoon ng lungsod kaya sila nakikipagkumpetensya sa Gintong Yuan Bank at sa Mandirigmang Union. May ideya na si Terence ngayon, magkapareho ang lakas at kakampi ng dalawang panig, at ang resulta ay isang maselang balanse. Siya nga pala, ang mataas na entablado ng labanan ay dapat na isang lihim na gawain ng mga maharlika ng Niger. Maaari lamang itong itayo sa ganitong laki kung may pahiwatig na pagsang-ayon ng mansyon ng Panginoon ng lungsod. Dagdag ni Almira, kaya pala nasasakupan ni Rup Feng si Boss May. Na-offend na natin siya dati. Marahil ay pinagmamasdan na tayo ng pamilya Niger. Si Rup Feng. Hindi niya ako dapat hinahanapan ng gulo sa ngayon. Kung hindi sana siya pumunta rito para subukan tayo ngayon. Hinimas ni Terence ang kanyang baba, malalim ang iniisip. Pero problema pa rin ito. Kailangan ko itong alisin sa lalong madaling panahon kapag may pagkakataon ako. Romal, sinasabi mo bang sadyang pumunta si Rup Feng sa Eastern Merchant Association para subukan ka? Bahagyang kumunat ang noo ni Yuna habang lalong nag-aalala. Kaya, may balak na siyang makipag-ugnayan sa atin, pero naghihintay lang siya ng oras dahil sa pagkakakilanlan mo. Masasabi mo iyan. Pero hindi natin kailangang mag-alala tungkol sa kanya ngayon. Hindi siya maglalakas loob na kumilos ng padalos-dalos. Isa pa, mayroon pa tayong Yunbaojin para pigilan si Rup Feng. Masasabing kasing tatag tayo ng bundok tay sa ngayon. Ngumiti si Terence ng may kumpiyansa, pagkatapos mabuksan ang gate ng lungsod, lalabas tayo para mangaso at magtago sandali.
Maya-maya, magiging maayos din ang lahat. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.